natin sa Roma chapter 14, verse 7 to 9. At ganito po ang sinasabi sa salin po ng aking pong Biblia. Wala ni isa man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit namatay at muling nabuhay si Kristo para maging Panginoon siya ng mga buhay at mga patay. Pinagpala ko ng Panginoon ang kanyang pong mga salita. Tayo po muna ay humingi ng gabay sa ating pong Panginoon. Dakila po namin Diyos muli, salamat po sa umaga po ito, salamat po sa panibagong umaga na patuloy na ipinagkakaloob po sa Panginoon sa amin. Salamat po sa kalakasan na patuloy na ipinagkakaloob niyo po, dalahin po namin. Patuloy na kayo po ang muna sa buhay po namin, maging sa gawain po namin Panginoon sa umaga po ito. Dalahin po namin po sa inyo po ang aming pong puso't isip upang patuloy na maunawaan at may sa pamuhay po namin ang inyong mga salita. Maging ako po ng likod na gagamitin ay itago niyo lamang po ako sa inyong pong likuran Panginoon at nawa po Panginoon kayo pong patuloy na maitaas Panginoon sa aming pong buhay. Wala po kami ibang pinupuri, wala po kami ibang pinapasalamatan kundi kayo lamang po Panginoon. Sa tayong pangalan po namin po ng Jesus. Amen. Ang pagbabatayan po natin sa umaga pong ito ay pinamagatan ko po na kanino po ba natin inilalaan ang buhay po natin. Kung tayo po naalala po natin yung sa Nescafe, ano po yung sinasabi doon? Para kanino ka? Bumabangon. Sa atin naman po mga mananampalataya, kanino po ba natin inilalaan yung buhay po natin? No? Lahat po tayo mga kapatid ay meron po tayong mga pinaglalaanan. Ano po ito? Mga pangarap po natin, mga mahal po natin sa buhay. No? Meron po tayong mga pinaglalaanan ng mga panahon. Dahil darating po yung panahon na gusto po natin na gumanda po yung mga buhay po natin. No, sabi nga po dito sa verse 7, wala ni isa man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. No, lahat po tayo ay nabubuhay po tayo para sa ating pong Panginoon, maging sa mga mahal po natin sa buhay po natin. Sa lahat ng mga ginagawa po natin mga kapatid, sa lahat ng mga pinaglalaan po natin ng oras, dapat na hindi lamang po natin ito pinaglalaan para lamang po sa gusto lamang po natin. Para lamang po sa mga ninanais po natin sa ating pong buhay. Dapat ay patuloy na pinapahalagahan din po natin o pinaglalaanan po natin ng panahon yung ating pong Panginoon. No, marami po tayong dapat oras higit, no? Mas marami po dapat yung oras po natin sa Panginoon kaysa po sa ibang bagay. Napakahalaga po mga kapatid na lahat po tayo ay meron po tayong goal sa buhay po natin. Kaya patuloy na itinuturo po ng Panginoon sa atin. Ano man yung mga ginagawa natin, ano man yung mga ninanais po natin sa ating pong buhay, nawa ginagawa po natin ito para sa ating pong Panginoon. Ano man po yung mga naisip po natin sa ating pong buhay. Kaya sabi nga po dito, wala ni isa man sa atin na nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. No, lahat po tayo, meron po tayong ninanais sa buhay po natin. Lahat po tayo, meron po tayong pinagdalaanan. No? Kaya sabi nga po dito sa verse 8, kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. Para kanino po ba natin inilalaan yung buhay po natin? Sa Panginoon po ba? O para po sa ibang bagay? Napakahalaga po sa atin na yung buhay po natin ay inilaan na po natin para po sa ating Panginoon. No, alam po natin na kapag tayo po ay inilalaan po natin ito para po sa Panginoon, ay hindi po ito mawawala ng kabuluhan. Kaya sa ating po mga kapatid, tinuturo po ng Panginoon yung buhay na ipinagkaloob niya sa atin, nawa ay gamitin po natin ito para po makapaglingkod po sa Kanya. No, ang Panginoon
binigyan po tayo ng 6 na araw para po makapagtrabaho. Yung araw po ng linggo, ito po ay araw po natin para po makasamba sa Panginoon. Ilang oras lamang po yung hinihingi ng Panginoon sa atin. Pero minsan po nakakalungkot, hindi pa po natin ito maibigay sa atin pong Panginoon. Kasi minsan, nawawalan na tayo ng oras para po maka-attend sa gawain po ng Panginoon. Alam po natin, mahalaga po yung pagtatrabaho, paghahanap buhay. Pero mas lalo po natin higit pahalagahan yung buhay po natin para po sa Panginoon. No, kahit magpakahirap po tayo sa mundo pong ito, makuha man po natin lahat ng bagay na maganda. Pero kung tayo po ay malayo po sa Panginoon, at hindi po natin siya kinilala sa ating pong buhay, ay wala po itong maguluhan. Wala pong saysay yung buhay po natin. Kaya nais ng Panginoon sa atin na meron po tayong panahon at oras para po sa Kanya. No, nalulungkot po ang ating pong Panginoon kapag tayo po ay hindi po natin siya napapahalagahan sa ating pong buhay. No? Nawawalan na po tayo ng oras, nawawalan na po tayo ng panahon para makaten po sa gawain po ng Panginoon. Minsan naman po, meron po tayong gawain, meron po tayong gawain sa ating pong iglesia maging sa labas. At minsan po nakakalungkot, yung time po na-attend po tayo sa gawain ng Panginoon, minsan, ang nangyayari po, ito na po yung nagiging time para mag-banding po yung bawat pamilya. Kumbaga, mas nagkakaroon po sila ng time para po makapag-banding sa pamilya po nila. Alam po natin na mahalaga po yun, pero dapat patuloy na pinapahalagahan po natin yung oras po natin para po sa Panginoon. No? Meron po tayo dapat oras sa pagbanding po natin, sa mga ginagawa po natin sa ating pong buhay. Dapat meron po tayong oras para sa ating pong Panginoon. Kaya nais po ng Panginoon sa atin ay pahalagahan po natin siya. Nais po ng Panginoon na meron po tayong panahon para po makapagpasalamat at makasamba para po sa Kanya. No, ang Panginoon po, binigyan po tayo ng pagkakataon para makapaglingkod po sa Kanya. Binigyan po niya tayo ng panibagong buhay simula nang tayo po ay nakakilala po sa Panginoon. Ang Panginoon, binigay po niya kanya pong kaisa-isang anak para sa atin po lahat. Dahil alam po ng Panginoon na mapapahamak po tayo, kaya kailangan po natin na tagapagligtas. No? Ang pinatubos po sa atin ay hindi po ginto, hindi po pila. Kundi yung pinatubos po sa atin, yung mahalagang dugo po ng ating pong Panginoon. Na kailanman na hindi po mapapantayan sa mundo po ito. No? Kaya sa kabutihan po ng ating pong Panginoon, kahit tayo po ay hindi nagiging tapat sa ating pong Panginoon, kailanman po ang Panginoon ay hindi po siya nagbabago. No? Ang Panginoon po ay laging tapat sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Amen po? No? Kaya napakabuti po ng Panginoon na kahit hindi po tayo nagiging tapat, pero ang Panginoon ay tapat pa rin po siya sa buhay po natin. Nais po ng Panginoon sa atin ay magkaroon po tayo ng panahon para po sa Kanya. Magkaroon po tayo ng oras para tayo po ay makapagpasalamat sa ating pong Panginoon. Minsan nakakapagpasalamat lang po tayo sa ating Panginoon dahil meron po tayong mga bagay na ibinigay ng Panginoon sa atin. Dapat hindi lamang po ganun. Nagpapasalamat po tayo sa ating pong Panginoon dahil po sa biyaya na ipinagkaloob po niya sa atin, na hindi po natin kayang bilhin sa mundo pong ito. No? Yung biyaya na ating pong Panginoon na tinanggap po natin na siya po ay namatay nang dahil po sa ating pong mga kasalanan. Binayaran na po ng ating pong Panginoon yung mga kasalanan po natin. Kaya ganun po kabuti ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Na hindi na po natin kailangan pa magpakahirap para tayo po ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Kailangan lang po natin ay maniwala at tanggapin po natin ang ating Panginoon bilang sarili po natin tagapagligtas. No? Kaya sabi nga po dito,
Kung tayo po ay nabubuhay tayo para sa Panginoon. No? Ang Panginoon, nais po niya na mamuhay po tayo ng naayon po sa Kanya pong kalooban. Pero minsan, ang nangyayari po, hindi po ang Panginoon ang namumuhay po sa atin. Minsan po ang namumuhay po sa atin yung sarili po natin kalooban. No? Hindi na po nauuna yung kalooban ng ating pong Panginoon. Kaya sabi nga po dito, at kung mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya mabuhay man tayo o mamatay, tayo ay sa Panginoon. No? Lahat po ng mga kumilala sa Panginoon, tinanggap po siya bilang Panginoon at sarili pong tagapagligtas. Mawala man po tayo sa mundo pong ito, ay sa langit po yung tumupo natin. Dahil meron po tayong kumilala na Diyos, na hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, na kailanman ay hindi tayo binigo ng ating pong Panginoon. No, kailanman hindi po nagbabago ang kanyang pong mga pangako. No? Ang Panginoon po, tinutupad po niya mga pangako po niya sa atin. Pero darating din po yung panahon na masasabi po natin na Lord, thank you. Kasi tinupad o binigay na ng Panginoon yung matagal mo nang ninanais sa buhay. Binigay na ng Panginoon yung alam po natin na kailangan po natin. Kaya po tayo nakakapagpasalamat sa kabutihan po ng ating pong Panginoon. Kaya mawala man po tayo sa mundo pong ito, ayan po natin kung saan po tayo pupunta. No? Doon po tayo mapupunta sa langit dahil tayo po ay tinanggap po natin ang ating Panginoon bilang sarili po natin tagapagligtas. No? Kaya mabuhay o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Kaya patuloy na pinapakita po sa atin ng ating pong Panginoon na napakahalaga po yung buhay po natin para po sa Kanya. Sabi nga po dito sa Filipos 1 verse 21, sapagkat para sa akin ang buhay ko ay para kay Kristo. At kung mamatay man ako, papakinabangan ito sa akin dahil makakapiling ko na siya. No? Kaya pinapakita po dito sa salita po ng Panginoon, mabuhay man o mamatay, ay makakapiling na po natin ang ating Panginoon. Kung saan po, doon po ay wala ng hirap, wala ng sakit. No? Kaya, pakinabang po ang mangyari po sa buhay po natin dahil mararanasan na po natin yung ginawa po natin para po sa ating po Panginoon. Lahat ng mga ginagawa po natin sa mundo pong ito po ay ginagawa po natin para sa Panginoon. Ay makikita po natin na bawat isa po sa atin, lahat na nagpapagal po para sa Panginoon, lahat po tayo ay may kanya-kanya po tayong reward sa atin pong Panginoon. Kung tayo po ay ginagawa po natin ito para sa atin pong Panginoon. No? Ang Panginoon, binigyan po niya tayo ng pagkakataon para tayo po ay makasama po sa Kanya. Nais po ng Panginoon na patuloy na gumagawa po tayo ng paraan para po maka-attend po sa gawain po ng ating po Panginoon. Kaya patuloy na ipinapaalala po sa atin ng Panginoon na alam po natin ang mahalaga yung mga pangangailangan po natin. Pero mas lalo po natin higit na pahalagahan yung para po sa Panginoon. No? Hindi po natin madadala lahat ng mga pinaghirapan po natin sa mundo po ito. Kahit ilang taon po tayo mag-abroad, kahit ilang taon po tayo magtrabaho, pero kung malayo po tayo sa Panginoon, ay wala rin po mabubuhan. No? Wala po tayong madadala kahit isa sa mga pinaghirapan po natin. Kaya napakahalaga po na tayo po ay kumilala sa ating po Panginoon. Sabi nga po dito sa verse 9, ito ang dahilan kung bakit namatay at muling nabuhay si Kristo para maging Panginoon siya ng mga buhay at mga patay. No? Ang Panginoon po natin na ipinagkaloob po niya sa atin ang kanyang pong isa-isang anak para po maging Panginoon po siya ng mga buhay at ng mga patay. No? Patuloy na ipinapaalala po sa atin ng Panginoon na lahat ng mga ginagawa po natin sa ating pong buhay, alam po natin na may purpose po. Meron po nais iparating ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kaya po niya ito pinagkatiwala po sa atin. Nais po niya na gamitin po natin ito
para sa ating pong Panginoon. Kaya po niya ito pinagkaloob sa atin, nais po niya na patuloy na gamitin po natin ito para sa paglilingkod po natin sa ating pong Panginoon. Lahat ng bagay sa mundo pong ito ay maganda po sa atin, pero minsan ay nagiging mali po yung pagtingin po natin sa lahat po ng mga bagay na minsan na ginagawa po natin sa ating pong buhay. Kaya sa buhay po natin mga kapatid, patuloy na itinuturo po ng Panginoon. Kung meron tayong oras sa mga ginagawa po natin sa ating buhay, sa mga trabaho po natin, sa paghahanap buhay, dapat meron din po tayong oras pagdating po sa Panginoon. So, napakahalaga po na naglalaan po tayo ng oras sa ating po Panginoon. No? Dahil ito po ay hindi po ito masasakit. Hindi po ito mawawalan ng Panginoon. No? Dahil tayo po, yung oras po natin ay ginamit po natin para po makasamba sa ating Panginoon. No? Ginagawa po natin sa oras po nito o sa araw po ng pagsamba po natin ay inaalala po natin yung ating pong Panginoon na siya ay namatay dahil po sa ating pong mga kasalanan. Inilibig po siya ngunit sa ikatong araw siya po ay muling nabuhay. Iyon po yung inaalala po natin na ginawa po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. No? Inaalala po natin yung kabutihan ng Panginoon na ginawa po niya sa bawat isa po sa atin. Kaya hanggang may pagkakataon po na ibinibigay ang Panginoon sa atin, ay gamitin po natin ito para po makapaglingkod po sa Kanya. Ang sabi po dito sa Isaiah chapter 40 verse 8. Sige po, makibukas po tayo sa Isaiah 40 verse 8. Sabi po dito, ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag, pero ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Lahat po ng bagay sa mundo po ito ay pansamantala lamang. No? Lahat po ng magaganda sa paningin po natin ay kukupas. No? Lahat po tayo, makikita po natin na kahit tayo po ay gumagamit pa ng mga gluta, mga GT sa mga mukha po natin, no? Para tayo po, umulpi po tayo. No? Pero darating po yung panahon na hindi na po natin magagamit po yan para kuminis po yung mukha po natin. Kasi lahat po tayo ay darating po, kung lolobin man po ng Panginoon na tayo po ay abutin po ng 70 years old. No? Sa tingin niyo po ba, tatala pa po ba yung GT o gluta kapag 90 years old ka na? Di ba po? So lahat po tayo ay lilipas. No? Pero hindi ko lang po sinasabi na masama po yung paggamit po ng GT. No? Kumbaga po, ito po ay sinasabi ko lang po na kahit tayo po ay magpaganda man po tayo ng magpaganda, pero darating po yung panahon, nalilipas din po yung kagandahan po natin. Pero ang pagmamahal po ng Panginoon kailanman ay hindi po pupupas. Kailanman ay hindi lilipas. No? Kung tayo po, nagbabago po tayo, pero ang Panginoon, hindi po siya nagbabago. Kung sino po siya ng Panginoon nung unang panahon, ngayon at hanggang sa mga darating pa, ay yun po ang ating Panginoon. No? Kaya sa buhay po natin mga kapatid, na lahat po tayo ay may hangganan. No? Lahat po tayo ay may katapusan. No? Lahat po ng mga ginagawa po natin sa ating buhay. Kaya alam po natin na darating din po yung panahon na yung mismo physical ng mga katawan po natin ay nanghina. Hindi na po natin magagawa pa na makapunta sa mga gusto po natin. No? Kaya hanggat may pagkakataon po na ibinibigay ang Panginoon sa atin, gamitin po natin ito para makapaglingkod po sa Kanya. O lahat ng mga ginagawa po natin na pagsasakripisyo na para po sa Panginoon, ay gawin po natin ito ng 100%. O hindi man po 100%, pero ginagawa man po natin the best po natin para po makapaglingkod po sa Panginoon. No? Ang Panginoon, niligtas po niya tayo, binigyan po tayo ng buhay para tayo po ay makapaglingkod po para po sa Kanya. No? Kaya lahat po ng bagay sa mundo pong ito ay pansamantala lamang. Dapat pag mas lalo po natin pahalagahan yung buhay
at yung mga bagay na hindi po nakikita. Bakit? Lahat po ng mga pinag-iipunan po natin na para po sa Panginoon, kailanman ay hindi po mawawala. Kailanman ay hindi po pupupas. Kung kapag ang buhay po natin ay patuloy na, inilalaan po natin na para po sa ating po Panginoon. Hanggat may oras po tayo mga kapatid, na lagi po natin naririnig sa bawat mga may message po dito, hanggat may pagkakataon po tayo, ay maglingkod po tayo sa Panginoon. Darating po yung panahon na mapapaisip na lang po tayo na dapat pala ginamit ko na yung buhay ko para makapaglingkod sa Panginoon. No? Kaya hanggat may pagkakataon po na ibinibigay ang ating pong Panginoon sa atin, patuloy na gamitin po natin ito para po sa Kanya. Maging yung mga ninanais po natin sa ating pong buhay, patuloy na ipagkatiwala po natin sa Diyos ang mga kinabukasan po natin na siyang higit na nakakaalam sa mangyayari sa ating pong buhay. Ang Panginoon po ang nakakaalam kung ano po yung mga mangyayari po sa ating pong buhay. Kumbaga po, tayo po yung nagpaplano sa buhay po natin, pero ang Panginoon po ang tutupad sa mga ninanais po natin sa ating buhay. Kaya sa umaga po nito, sa mensahe po ng Panginoon, nawa ay pinagpala po tayo sa salita po ng ating pong Panginoon. Kaya hanggat may oras po tayo na ibinibigay ang ating pong Panginoon, ay patuloy na ilan po natin ito para tayo po ay makapaglingkod po sa Panginoon. Sige po, salamat po sa Panginoon, tayo po ay sumandaling manalangin. Dakila po namin yung Diyos, muli, salamat po sa oras po nito, salamat po sa inyong mga salita na nagpaalala, Panginoon, sa amin na patuloy na pahalagaan po namin kayo, Panginoon. Kailangan po namin, Panginoon, na hindi po masasayang, hindi po mawawala ng kabuluhan lahat po ng mga ginagawa po namin, Panginoon, para po, Panginoon, sa inyo. Kaya sa oras po nito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa mga salita po ninyo na patuloy na nagpapaalala po sa amin na ito po ay nakakapagbigay, Panginoon, ng kahalagaan po, Panginoon, sa buhay po ng bawat sa Panginoon sa amin. Nawa po, Panginoon, patuloy na kami po ay makapagbigay po ng oras, makapagbigay po ng panahon para kami po ay makapaglingkod po, Panginoon, sa inyo. Kaya, Panginoon, napakabuti niyo po sa amin, Panginoon, na kahit kami po minsan hindi po kami nagiging tapat, pero kayo po, Panginoon, ay lagi po yung tapat, Panginoon, sa buhay po natin. Kaya, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri at patuloy na sa ilang po namin, Panginoon, kailangan po, Panginoon, patuloy maitas, Panginoon, sa aming pong buhay. Kaya, Panginoon, sa oras po nito, sa umaga po ito, ay patuloy na kayo po sinasaba po namin, kayo po patuloy pinupuhin po namin sa iyo po namin ito ibinabalik, ang pinamatas na papuri at pasasalamat sa tayong pangalan po ng buhay ng Jesus. Okay. Muli po, magandang umaga.